Bumilis ang pagkilos ni Bagyong Lawin habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kasabayan ng pamumuo ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginong Nathaniel Cruz. Mangtani. Well, huling namataan si Typhoon Lawin sa layong 375 kilometers diyan sa may silangan ng Virac, Catanduanes. At taglayin ito ngayon ang lakas ng hangin, aabot na ng 185 kilometers per hour near the center at bugsong 220 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 9 kilometers per hour. Sa storm track ng Weather Central, bahagyang lumihis patungong Hilaga itong bagyong si Lawin dahil nga doon sa isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa Miyerkules ay muli itong lalapit dito sa ating bansa at posibleng maglandfall sa mga isla ng Hilagang Luzon, at ito ay dahil dito sa area of uncertainty. Samantala, isa namang tropical depression ang nasa labas ng PAR at sakaling maging isang tropical storm ito, bibigyan ito ng international name na Ewinyar. Sa storm track ng Weather Central, malaki ang posibilidad na lumakas pa ang bagyong ito, pero maliit ang tsansa na pumasok naman ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero Mangtani, meron bang posibilidad na magkaroon sila ng interaction o yung kung tawagin mo Fujiwara effect, Mangtani? Mel, maliit ang tsansa na magkaroon ng Fujiwara effect itong dalawang bagyong ito. Unang-una, hindi sila magkamukha ng lakas. Yung isa ay tropical depression, mas mahina kaysa dito sa Typhoon Lawin na nung isang nga lamang ay super typhoon. Ang Fujiwara effect ay nagaganap lamang sa pagitan ng dalawang bagyo na pareho ang kategorya. Kaya dito sa nakikita natin ay hindi magkakaroon ng interaction itong dalawang bagyo. Pero makakaranas ng pagulan ang Mimaropa at Bicol region, at ito ay sanhi ng epekto ng hanging habagat at ng rain bands na nanggagaling sa bagyong Lawin. Samantalang dito naman sa Metro Manila ay nasa 50% ang tsansang umulan pagdating ng tanghali bukas. At sa buong Visayas, magkakaroon din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, at sa ilang bahagi naman ng Mindanao ay magkakaroon din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. Sa mga maglalayag at mangingisda, mataas pa rin ang alon sa seaboards dito sa Hilaga at silangang bahagi ng bansa, kaya iwasan muna po ang pumalaot. Para sa karagdagang detalye tungkol sa ulat panahon, pumunta lang sa GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mangtani.